Kita mo yung kulay green na yan? Wasabi yan. At yung iconic scene na yan, hindi scripted. Talagang aksidenteng nakain ni Riza May ang isang kutsarang wasabi. Opo, yung kulay green na paste na ito, na usually maliit lang ang nilalagay natin kasi nga yung lasa niyan nakakapaso na ewan at mabilis dumaloy sa ilong. Pero alam mo bang yung green paste na kinakain mo kasama ng sushi mo? Malamang hindi talaga yan tunay na wasabi. Kasi kung sisilipin mo yung ingredients sa sachet at makikita mo kadalasan may halo ng sweetener, horseradish at minsan maliliit na percentage ng totoong wasabi. At kung aalamin natin yung real wasabi, mahirap na itong hanapin at napakamahal. Magkano? Nasa $350 or 20,000 pesos per kilo. So saan nga ba talaga gawa ang wasabi? At bakit sobrang mahal nito? Ang wasabi ay isang maliit na berdeng halaman na kabilang sa Brassica family. Ibig sabihin, kamag-anak niya mga murang gulay tulad ng repolyo, broccoli, at horseradish. Pero hindi tulad nila, sobrang mahal niya. Isang kilo ng fresh wasabi pwedeng maging 25 times na mas mahal kaysa sa fresh horseradish. Ang main reason, sobrang hirap niyang palakihin. Sa totoo lang kasi, isa siya sa pinakamahirap na i-cultivate na halaman sa mundo. Natural siyang tumutubo sa gilid ng malamig na mountain streams sa Japan at napaka-specific ng conditions na kailangan niya. Una, kailangan niya ng tuloy-tuloy na dumadaloy na spring water. Gusto niya may lilim, mabato o gravel ang lupa. Tapos ang kinakaya lang niyang temperature between 8 to 20 degrees Celsius buong taon. At kapag wala sa mga nabanggit ko ang mga condition na yan, pwedeng mamatay ang halaman. O diba? Ito na atang pinakamaarteng halaman sa mundo. Ito pa, napakatagal din nitong ma-harvest. 1.5 taon. At ang pagtatanim dito, mano-mano lahat. Mano-manong hinuhukay, mano-manong nililinis. Walang makina na kayang gumawa nito ng mabilis. Tapos yung ginagamit natin sa mga sushi natin ay yung stem nito, na mas tamang tawagin na rhizome. Hindi basta-basta ginigrate na parang keso ito. Gumagamit sila ng espesyal na grater na may napakapinong ngipin. Hindi para gadgarin ha, hindi para gawing paste. Dahan-dahan ng paggalaw para mabasag ang cells ng halaman sa tamang paraan. Tapos ang pinaka-importante, kapag hindi ito grenade ng sariwa sa harap mo, malamang hindi fresh wasabi ang kinakain mo. So, ano ang lasa ng totoong wasabi? Well, mas gentle, mas earthy, may konting natural na tamis, mas floral din siya at aromatic. Hindi lang siya basta maanghang, pero yung peke, mas lasang mustard at horseradish. Matapang pero one-dimensional. Ang totoong wasabi, may depth, may lalim. Tapos, may isa pang dahilan kung bakit bihira mo siyang makita sa supermarket. Yung anghang kasi ng wasabi ay nanggagaling sa chemical reaction na nangyayari kapag nabasag ang cells nito. Pero sobrang sandali lang nun. 5 minutes matapos mo siyang mag-grate, pick na ang flavor. Pagkalipas ng 30 minutes, halos wala na ang lasa. Kaya kung kakagatin mo lang siya na parang carrot, halos wala kang malalasahan. Kailangan talagang basagin ng cells para mag-react ang compounds at lumabas ang flavor. Kaya ang fresh wasabi, hindi mo basta ilalagay sa maliit na take-out sushi box. Kailangan ng grater, kailangan ng tamang pagtrato. At opo, sobrang mahal niya. Pero kapag natikman mo na ang tunay na wasabi, maiintindihan mo agad ang difference. Kung gusto mo pa na magayto pang informational contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.